artificial intelligence at digital courses na inaalok ng TESDA. Ating alamin kasama si TESDA NCR Regional Director Angelina o Angelina Carrion. RD Carrion, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Thank you, Joshua. Magandang hapon po sa ating lahat. RD, ano po ang nagtulak sa TESDA na maglunsad ng mga kursong may kaugnayan po sa AI o Artificial Intelligence at bakit po ito mahalaga matutunan ng mga Pilipino sa kasalukuyan? Joshua, itong artificial intelligence is the pinaka-importante at in-demand na kurso sa atin sa ngayong panahon na ito. Nagsimula actually ito during the COVID crisis. We all recognize the importance of digital tools, digital skills. So since COVID crisis natin, nagsimula na ang TESDA na magkaroon ng libreng training, lalong-lalo na sa mga trainers natin on training on flexibility, e-learning systems. Sa ngayon, marami na tayong training programs on AI, generative AI, na ito ay kasama na actually, Joshua, sa ating skills development, sa ating mga training regulations at sa ating mga learning systems na pinapatupad sa ating mga public and private TVET institutions. Okay. RD, sa paglawak po ng paggamit ng AI sa iba't ibang industriya, sa tingin niyo po paano po makakatulong ang mga kursong ito para maging mas handa at mas competitive ang mga manggagawang Pilipino, lalo't yung mga employer ngayon ay isa sa mga requirement nila na mag-take ng AI courses, yung mga applicant? Yeah. Itong actually, Joshua, for NCR, importante sa atin na mag-address ang ating at i-ready ang ating workforce for the digital economy. Ito yung digital-driven economy na tama ka dyan, halos lahat ng sektor ng industriya ay ginagamit itong artificial intelligence. But ang sinasabi po natin sa pamamagitan ng AI training ay matututunan magkakaroon ng skills training, knowledge, values and attitude ang ating mga manggagawa. Kung papaano gamitin ang AI para sa research, meron din tayong content creation, even customer support at automation ng mga repetitive tasks. Kung marunong ang ating mga kababayan, ang ating workforce na gumamit ng AI, mas mataas ang kanilang productivity at possible chance to get employment here in the Philippines local at saka sa global economy. Importanteng tayong lahat ay mayroon tayong digital at AI skills, especially for ating mga manggagawa upang manatiling competitive pa rin ang ating mga Pinoys, kundi maging sa international labor market. Okay. RD, ano po masasabi niyo doon sa mga nangangamba na karamihan na maaari nga pong palitan ng AI ang ilang trabaho? Sa inyo pong pananaw, paano po dapat tignan ng mga manggagawa ang AI? Sa ngayon, talagang nakakatakot ang paggamit ng AI. The moment that we wake up, we're using AI, and up to the pagtulog natin, AI ang hawak natin. We have the cell phone. So ang access to AI is very mabilis at even AI is free, 'di ba, sa most of us. Pero yung pangangamba na magiging mapapalitan ng AI ang ilang trabaho ay ito'y kailangang i-head on. We need to recognize that na may mga jobs tayo na pwedeng mapalitan na ng mga robots. Tama ka doon. In fact, meron tayong ino-offer na training on collaborative robots na ito ay ginagamit sa manufacturing. But ang importante ay ang ating mga laborers, ang ating manggagawa, ay nire-reskill, upskilling. So we continue on providing them other skills para hindi siya maging obsolete ang kanilang skills. So importante pa rin, although may robots tayo in the manufacturing sector,
kailangan pa rin may tao, human mind and human thinking na mag-operate ng mga machines. So, importante pa rin na ang tao ay nandyan. And in fact, yung Industry 4.0 is all about AI. But ngayon, ang latest na is we have Industry 5.0, meaning humans are being prepared for the use of the AI. Ibig sabihin, tao pa rin ang mangyayari with the tool ng artificial intelligence. Okay. Well, I couldn't agree more, RD. Dapat tayo po ang gumagamit sa AI at hindi po ang AI ang gumagamit sa atin. Pero balikan ko po yung nabanggit niyo po na AI and digital courses. Ano-ano po yung mga matututunan ng mga enrollees dito po sa inyong mga kurso? At paano po nila ito sa tingin ninyo magagamit sa kanilang trabaho, negosyo, at maging sa pang-araw-araw na buhay? Yung ating mga artificial AI and digital skills na available sa ngayon, natutuwa kami na marami tayong mga private partners, industries, and institutions offering AI and digital skills. Meron tayong, ang TESDA ay nagbibigay po ng scholarship programs for this. Meron, for example, for Training for Work Scholarship Program, in demand pa rin ang cybersecurity, meron tayong game programming, merong animation, computer security incident handling. But sa ngayon, under the enterprise-based education and training, yung IBPAP na Industry Association for Business Application ay nagpa-participate na rin, and they're offering other data on artificial intelligence and digital skills. For example, IBPAP is offering AI application for human resource level 3, clinical healthcare denials and appeals. So, ibig sabihin lamang is ang AI and digital skills ay nasa healthcare. Data analytics level 3, very important. Meron din silang no-code Microsoft Power Platform Level 3. So these are meron tayong regular courses natin, Joshua, following the training regulation, usually 2 months, 3 months. But yung kanina kong sinabi na AI application, customer service, these are micro-credentials, mga pwedeng 1 unit of competency na i-offer ng ating industry partners para these are skills needed para it's either for the reskilling and upskilling of our labor force. Okay. Well, RD, go ahead. I-mention ko lang ang TESDA is also offering 3-year program. And we're so happy that for NCR, we have a lot of diploma programs on cybersecurity, ICT, information technology level 4. Importante to na 3-year, meron siyang dire-diretsong 3-year program on ICT or digital skills. And later on, if they want to, it's either they get employment right away or they want to pursue higher program, degree programs, mas madali nilang ma-achieve yung ganong options for higher education program. Okay. RD, sa dami po ng impormasyon at content na nalilika gamit ng AI, gaano naman po kahalaga ang bahagi ng kurso na tumatalakay sa responsible at ethical na paggamit ng artificial intelligence? Joshua, very important question ito. Although available ang ating tools, digital tools and AI, sa ating mga kababayan, importante na ilagay natin ito sa training program natin, itong paggamit ng right and responsible use of AI. Dahil ito ay gusto natin, these are just tools for us na magamit, pero hindi ito dapat na sila ang we do not want the AI to be the final decision makers in our lives. So,
sa training natin, kailangan na matuto ang ating mga learners and trainers kung papaano nila makikilalanan ang misinformation. We are getting lots of not real information in the web, in the internet. Importante din yung data privacy and intellectual property. So these are included in our training program sa TESDA po. Okay. RD, may plano po ba ang TESDA na palawakin pa ang mga AI-related training programs at mag-alok ng mas advanced na mga kurso gaya ng AI programming o doon nabanggit niyo po ito kanina, itong machine learning at data analytics sa mga susunod na taon. May mga karagdagan pa po ba kayong planong ilagay sa kurso? Yes, Joshua, importanteng, lalo na for NCR, we are the prime region in the country. Kailangan kaming we acknowledge and recognize programs na pwedeng i-offer ng ating mga industry partners, industry association, and of course our educational institutions na continue on providing mga skills requirements or mga training programs na mag-a-address ng digital economy or digital-driven economy. So, ano lang yan, may mga foundational AI courses tayo na we're promoting. For example, data analytics, cybersecurity, cloud computing, automation, and iba pang emerging technologies na kailangan ng ating industriya, ang ating academe at technology partners. So layunin din po nating makabuo ng mas malawak na digital talent pipeline na tutugon sa pangangailangan ng ekonomiya. Magagawa lang natin ito, Joshua, if we are collaborating and partnering with industry associations like IBPAP, DICT, ang ating ahensya on ICT, and TESDA is collaborating on coming up with a digital skills platform and digital skills plans for the next 5 years. So tuloy-tuloy po ang ating pagsulong at pag-promote ng continuous learning for our workers on the digital skills and artificial intelligence program. Well, paano naman po, RD, yung mga kababayan natin na hindi masyadong pamilyar sa teknolohiya o walang background sa IT o yung hindi mga tech-savvy at gusto nilang subukan itong inyong mga AI and digital courses, maaari po ba sila makasabay sa mga kursong ito? Yeah, Josh, gusto ko lang i-promote yung online free courses natin, TESDA online program. Kung may mga zero knowledge on digital application, may mga senior citizen tayo na gusto nilang attain ng skills or training na on their own time. So, gusto ko i-promote yung TESDA online programs. Itong mga online programs natin, short courses for beginners, Josh. So, ito mga TESDA online programs on smart ICT courses. Ito yung entry levels ng ICT training programs for or support learners in developing industry relevant technology skills. Meron din tayong Microsoft digital literacy on the use of the Microsoft tools. So, marami pong pwedeng magawa doon sa mga kababayan natin na not familiar or not confident in the use of the technology. Yung pong, for some areas sa ating bansa, Josh, na walang internet connection, meron po din tayong na ibibigay na offline, off-site TESDA programs on digital skills and through the network of our TESDA Technology Institution. So, importante po talaga na tayo ay tuloy-tuloy at we make sure that lahat po ay ang ganitong programa ay available to all the Filipinos po. Okay. Para po sa mga interesado nating kababayan, RD, paano po yung proseso ng pag-enroll sa mga online programs na ito na nabanggit po ninyo? Oo. Yung sa TESDA online program, they just need to
ano yan, magpunta sa www website, top.gov.ph, and kailangan silang mag-register doon, magbigay ng kanilang personal data. For some na gusto ng mas seryoso at mas malawak na training programs, they can avail of the scholarship program, scholarship training seats even for private TVIs na may scholarship program. They just need to go to the selected public and private institutions natin, or talagang pumunta sa TESDA website at malaman kung saan po ang mga schools na nag-o-offer ng authorized programs. Marami kasi, Josh, na not TESDA registered, so we make sure na quality ang services natin and quality training. So pinopromote po natin na dapat yung mga schools na may registration or authority from TESDA ang pwede nilang mapuntahan. And we have mga district offices tayo na pwede nilang puntahan at just call them up and contact. We have contact details available in the website. Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. RD, go ahead. So, maaari pong bumisita sa ating mga kababayan. Ang hinaharap ng trabaho ay digital, at ang pinakamahalagang investment na maaari nating gawin ay ang pag-aaral ng bagong kasanayan. Ang sinasabi po nila ay emerging qualification, emerging technology, but nandito na po sa atin itong digital skills, digital-driven economy. Everyone is using artificial intelligence. So, para po tayo ay mas maayos at makuha ang the best that we can get from this new artificial intelligence, ay kailangan po tayong maka-attend ng skills training or matuto tayong gamitin ng tama, responsible, and produktibo. Tandaan natin, hindi AI ang pagpapalit sa tao. Ang papalit ay ang taong marunong gumamit ng AI. Right, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. TESDA NCR Regional Director Angelina Carrion. Salamat po ng marami.